Hello guys and welcome back na naman to my channel, and for today's video naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba nagagamit yung mga maliliit kong solar panels kagaya ng 6 volts sa solar panels para ma-charge yung aking mga devices gaya ng flashlight, cellphone, and power banks. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagawa, pero alam ko naman hindi ito yung pinaka the best way, pero masasabi ko naman na ito ay talagang useful. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka if may bago ako mga updates. Huwag na nating patagalin at simulan natin sa ating solar panels. Ito yung solar panel na ginagamit ko. Ito ay 6 volt and 10 watts. So tingnan natin yung kanyang specification sa likuran. So yan, voltage 6 volt, current 1.7, and ito ay 10 watts. So paano nga natin ba magagamit itong solar panel na ito para ma-charge ang ating cellphone, flashlight, and power bank? So ang gagamitin lang natin, igagamit tayo ng pampababa, which is yung 6 volt, gagawin nating 5 volts. And syempre alam ko namang alam nyo na yun na ang gagamitin natin is DC to DC buck converter, or ang gagawin nito is pabababain yung voltahe from yung 6 volt gagawin niyang 5 volts. Maraming mga uri ng mga buck converter or mga step down module, and isa lamang ito. An example pa nga nung iba ay ito. So iba't iba yan. Yung iba naman meron ng kasamang voltmeter, yung iba merong pihitan, pwede mo i-adjust yung kanyang output voltage. Pero ito naman is direct na 5 volts yung kanyang labas and wala siyang kasamang voltmeter. Pero okay lang naman kasi ito naman is murang-mura lang. By the way, para hindi kayo mahirapan hanapin yung mga ginagamit natin, ilalagay ko yung link sa ating description below, and kayo na lang yung bahalang mag-click at bahalang mag-check ng mga item na ito. Siyempre dapat yung solar panel nyo is lalagyan nyo na siya ng wire. For example, ito ayan, kita nyo, nalagyan ko na siya ng wire. So ito yung kanyang positive at ito yung negative. Pwede kayong gumamit ng mga speaker wire katulad nito, para naman yung kanyang wire is may kulay na pula at itim. Kasi itong ginagamit ko is, pakita nyo, pure white. And mahirap siyang hanapin kulay ng positive at negative kung hindi tayo gagamit ng multimeter. So itry na natin, ilagay na natin yung solar panel sa initan or sa malakas yung sikat ng araw. Then ngayon, try muna natin i-measure yung kanyang output voltage. And para na rin makita natin kung alin ba dito yung positive and negative. So ayan, as you can see, naglalabas siya na ng 7.9 volts. And kung mapapansin nyo is, ito yung kanyang positive at ito naman ang negative. And then ngayon, ilagay na natin siya sa ating buck converter. Ito sa ating buck converter, meron dito nakalagay kung alin ang positive at negative. So ilagay lang natin yon based sa kanyang polarity. So yan, nakakabit na, and make sure lang na kapag gumagawa kayo ng mga ganito is kailangan laging tama yung kanyang polarity or yung positive and negative para maiwasang masira yung ating mga converters. So dito sa ating buck converter, naglalabas na siya dito ng 5 volts. So try natin. So yan, as you can see, meron na siyang 5 volts na output. Ngayon, try naman natin magsaksak ng ating mga devices, which are itong aking power bank and flashlight. So yan, nagcha-charge na and nagka-consume na yung aking flashlight ng 0.34 amps. So yan, naglalabas na siya ng 0.7 or 0.8 amps. And dito naman sa kanyang USB port is meron siyang dalawang USB port. So pwede nyo siyang saksakan pareho. So yan, nagcha-charge sila pareho. And kung meron kayong ganyan setup is talagang napaka-useful at talagang mapapakinabangan. So yan, nakakapag-charge tayo ng ating device gamit lang ang ating maliit na solar panel. And kung mayroon kayong ganyan solar panel na hindi ginagamit, huwag nyo sayangin dahil pwede siyang magamit at pwede siyang mag-emitting pantipid sa kuryente. Kapag dalawa yung ating solar panel, pwede natin silang pagsamahin in parallel connection, or pagsasamahin natin or pagdidikit natin yung positive ng magdalawang solar panel at negative naman nila. So in that case, magsasama yung kanilang power or yung current. Pero ginagawa lamang ito kapag parehong-pareho sila. Pareho yung kanilang brand, pareho ang kanilang manufacturer, ang voltage, and yung current, and yung power or yung watts. So itong solar panel, ang positive niya ay ito, yung may kulay na puting tape. At ito naman yung negative. And then itong isa naman, ito rin yung kanyang positive, yung may tape. So ilagay ko na sila sa buck converter. Papagdikitin ko na ang positive at negative. So unahin ko itong positive.
So hindi ko na ayusin muna ang paglagay nito, basta ang gagawin ko lang muna ay papakita ko lang muna sa inyo. So dito yung kanyang positive, at dito naman ang negative. So ayan, magkadikit na, and kung gagayahan nyo to, kailangan lang wag nyo siyang pagdidikitin dahil mag-short circuit siya and pwedeng masira yung inyong solar panels and yung inyong back converter. Ngayon, pwede na tayo mag-charge ng ating device. So try natin kung meron ng output power. So ayan, meron na. Pwede na tayo magsaksak ng ating device. Pwede na ako mag-charge ng aking power bank. Ayan, nagcha-charge na. And magcha-charge na rin ako ng flashlight. So ayan, nagcha-charge na rin. So ganyan lang ginagawa ko kapag doble yung aking solar panels, and kung gagayahan nyo, make sure lang nakalaging tama yung inyong polarity, yung positive at negative, at lagi nyo lalagyan ng tape yung bawat wires para hindi sila magdikit-dikit. So in that case, pwede nyo na silang ilagay sa bubong, at yung wire naman is pasok nyo na sa loob ng bahay para hindi na kayo palagi mag-aalis at magkakabit ng solar panels. Pero ang tanong, mas mabilis pa makapag-charge or mas mabilis makaka-full charge kapag dalawa yung solar panel? The answer is yes, dahil nag-a-add yung kanilang current. Pero dahil mas maganda rin kung ang inyong back converter is compatible sa 2 ampere pataas para makapagbigay siya ng 2 ampere pataas na current papunta sa inyong mga device. And ito naman yung mga device na ginagamit mo sa ganoong mga setup. So ito ay una-una yung power bank. Number 2 yung mga cellphones. Number 3 yung kanyang mga flashlights. Ayan. 5 volts compatible sila kasi in-modify ko na or customize ko na. Ilagyan ko na sila ng 5 volts na charging port. And the last is yung mga backup battery ko na mga 1860p battery na lithium-ion batteries. And share ko lang, ito nga pala mga flashlight na ginagamit namin is hindi na siya nabili sa original price niya o yung brand new price niya. Nabili na lamang siya sa pinaka-sale na price kasi binili to ng nasa sale na lagayan or yung mga sira na flashlight. Pero hindi naman talaga siya automatically or talagang sirang-sira yung loob kasi nung binuksan namin is pwede pa naman siyang i-repair. Katulad ito, ang price niya is 120 pero nabili ko lang siya sa sale price na 50 pesos kasi nga sira daw. Pero nung inayos ko sa bahay is na-over drain lang siya or na-over lang siya ng lowbat. So nung chinarge ko siya is gumana na siya ulit. And in this case naman, dahil almost 1 year na rin siya at sobrang tagal na siyang ginagamit, pinalitan ko siya ng lithium-ion battery. So ito yung mga original battery na binili ko na lithium-ion battery. So ito yung pinost ko dati na Litokala yung brand, and talaga napakaganda niyang quality, matagal siya malowbat, mabigat, and sulit na sulit yung kanyang price. So ayan, dalawa yung in-order ko at yung isang battery is nilagay ko na dito sa loob ng flashlight na ito. So as you can see, marami ako dito mga backup batteries o yung mga lithium-ion batteries, and charge ko siya gamit yung TP45-6 charging module katulad nito. And bukod sa mga lithium-ion batteries, gumagamit din ako nitong mga pinaglumaang battery ng cellphone, lithium polymeter. So ito yung ginagamit kong pilang pang backup, and useful na useful din naman siya. So charge ko siya sa ganitong paraan. So in that case, yung mga old batteries ko is hindi nasasayang dahil kapag nagbo-run out is nagagamit ko pa din sila. So ayan lang muna for today's video. Kung mayroong question, comment lang sa ating comment section below, and yung lahat ng link na ginamit natin ilalagay ko sa description below.